Hello mga ka-YouTube. Ayan, gumagawa ulit tayo ng isa pang video. Off day kasi ngayon. So, ayun, naisipan kong mamasyal kasi supposedly natutulog pa ako kanina mga 11 o'clock. Ngayon, dumating ako 8 o'clock, supposedly natutulog pa ako hanggang 3 o'clock sana ng hapon, kaso nagising ako ng 11 o'clock, kaya ito ako ngayon napag-isip na mamasyal. So ang lugar natin ngayon, yung mga nakikita nyo dyan, mga pato dyan, mallard duck, yung mga Canadian duck na tawag sa kanila is mallard duck. Ang lugar natin po pala ngayon is nasa Richmond tayo, sa river road. Yan. At yung tinitignan natin parang island dyan sa kabila, yan po ang YVR Airport. Dyan po ako lumapag nung dumating po ako ng Ghana. Yan. Sana matsambahan natin yung may lilipad na aeroplano. Kitang kita dito yung mga aeroplano eh. So yan, nagawi ako dito din kasi may nakita akong YouTube video. Aeroplano pala yun, no? Seaplane. Ayun, nagawi ako dito dahil may nakita akong video na nag-fishing dito. Nakakuha siya ng trout. Naging interesado ako. Ang clue lang na binigay niya is yung YVR Airport nakikita sa kabila. So yan yung nakikita sa kabila. Ayun yung aeroplano, palipad na. And nakakuha yung nag-video is nakakuha siya ng trout. So naging interesado ako, pinasyalan ko. Pero supposedly sana ang i-adventure ko na pupuntahan ko is sa Rice Lake. Babalikan ko sana ang Rice Lake para tingnan kung ano na itsura. So yun yung mga nangyari ngayon dahil doon sa mga naisip ko na yun, napunta ako dito sa Richmond area. So Richmond area nga pala is south lang ng Vancouver. So yung time na pupunta dito mula doon sa amin, it takes about mga 30 to 45 minutes lang. And kung may car ka, meron kang kotse o meron kang sasakyan, mga 15 minutes lang siguro yung papunta dito. So para maglakad-lakad tayo. So yung lugar natin ngayon is something like a view deck para sa mga park goers or mga naglalakad o mga nagbabike, para bang station din. Tapos kumuha ko siguro ng pictures. Now hahanapin ko sana kung saan yung area mismo. So yung area mismo most probably is doon pa yung pupuntahan. So i-adventure natin to. Mag-isa ko pala ngayon, wala akong kasama. Pakita ko lang din yung sarili kong linalamig. Medyo okay na rin actually yung weather ngayon. So okay ko lang. Okay, I hope nakikita nyo ako. Hello. So yan, maglalakad tayo. Doon tayo, pupunta tayo doon sa yung way ko is papunta tayo doon. Punta tayo doon. Kasi yung view nyo ngayon nasa likod. So papunta tayo doon. So babalik ko lang ulit yung camera. Hindi ko alam ulit kung nakita nyo nga yung tsura ko doon. Anyways, so lakad tayo. So yung lakad natin is papunta tayo pabalik ng somewhere. Kung ang destination natin is yung Bridgeport, yun yung punta natin. May hinahanap ako dito kasi na parang depot siya eh. Yung pinakita sa amin noon na sa may video niya is parang depot. So kung doon tayo pupunta, yan parte pa rin ng YVR Airport na island. So hindi yan dito tayo maghahanap. Meron yung parang depot ang itsura nya. So hindi yan mga depot. May aeroplano sana lumipad para makita natin yung
mga malalaking eroplano. Ayan, sa mga bagong tune in, mamasyal po tayo sa Richmond. Then ayan, cloudy nga pala ngayon. Actually yung ulan-ulan din, maambon-ambon, kasi yun yung pa namin ng weather. So the whole week kaming may ulan. Tapos na po yung snow. Kung naabangan nyo yung mga videos natin nung nakaraan na makapal na snow, natunaw din kaagad dahil ang sumunod is puro ulan. Yan, natunaw siya. Kaya wala na yung mga niebe. Wala tayong makitang niebe ngayon. So parang springtime yung pakiramdam. Pero malamig pa rin naman. So baka nakita nyo na yung parang tipo. Wala pa naman. Wala pa naman akong nakikita. So yan, tuloy tayo sa paglalakad. Haabangan ko na rin yung kalsada pabalik dahil first time ko pumunta dito sa part ng Richmond na to, itong River Road. Ang ganda siguro nito pag spring, oh. Yung mga upuan, mga kahoy. So ayan, saan na yung depot na yun? Okay, wala pa naman tayong 1 kilometrong nalalakad. Yung aeroplano pala. So galing yan sa YBR Airport. So yung YBR Airport nga pala is isa sa mga pinakamalaking airports dito sa Canada. Yung mga pumupunta ng Alberta, Toronto, yung mga iba-ibang provinces ng Canada. Yung iba dito naglaland. Although may airports din doon, mga international airports, pero ito yung talagang parang siya yung NAIA Airport dito sa Canada. Parang dyan sa atin na from Luzon to Mindanao, karamihan sa atin is pag umaalis ng bansa sa Manila International Airport tayo sa NAIA. So parang ganun din dito sa Canada. Iba-ibang probinsya pumupunta pa. Yun, aeroplano, laki yun. Sayang, zoom ko sana. Ipa natin ng 1x lang. Yan, malaki sa tingin ko kaso dito sa camera parang maliit, parang ang layo-layo. Pero andyan lang siya, malapit lang yan sayang hindi ko naabangan. Anyway, sasama na ba ako yung sinasabi ko? Ayun, so iba-ibang probinsya ng Canada pumupunta pa dito sa Vancouver, pumupunta dyan sa YVR Airport para umalis din ng bansa. Yan. So yan yung aming YVR Airport, ating YVR. Yan, ang ganda dito, medyo forested area, pwedeng magwiwi. Joke lang, pero naghahanap na ako ng pwestohan. So abangan siguro maya lang, magkakat ako dito, tapos magwiwi muna ako na. Kanina pa ako dun sa bus so siguro i-adventure ko na rin kung ano itsura dyan sa kabila sa may Pangpang. So nung tinitignan ko to sa Google Maps kanina, yes, parang sandy area, parang beach area ng river yung banda dyan. So siguro simulan na natin maglakad, then after makakita tayo ng pwesto balik tayo. Ayan, papasok tayo. Parang walang daanan, parang walang dumadaan dito walang trail. Eto meron, may mga nagpunta na dito, yung mga tapak-tapak. Ayan, may trail dun. So ang mahirap kasi kung walang trail wala pang pumupunta dyan, baka hindi natin alam, bawal pala pumunta dyan. So pupunta natin. Ayan, medyo tubig na. Wow, saan na tayo? Oops. Okay, logs indication na umaabot ng tubig dito. Yung mga logs na yan na nailagay dito sa Pampang. So ayan, lakad tayo. Nakakatakot po yung actual nito. May naririnig kayong mga sorry sa pagkaalog ng camera, nadulas po ako. Ayan.
kung saan tayo napupuntang. Ganda ng mga huni ng ibon. And nagiging kuwan na rin, medyo hindi na tayo nakikita sa kalsada. So siguro ipan ko saglit, then babalikan ko kayo. Okay, babalikan ko kayo after a few. Ay oh sorry. ayun nakabalik na tayo yun sa may bandang nakadulasan ko kanina. So nagbiwi tayo doon. Ito nga pala yung kuwan ng mga seaplane. Yan. So meron kaming sea bus, meron seaplanes, yan, istasyon ng seaplane ito. So ang biyahe ng mga yan, it's either sa Vancouver Island, pupunta ng Vancouver Island. Iba po yung Vancouver sa Vancouver Island. Okay, so yun, island po siya. Pwedeng sa Nanaimo o pwedeng sa Victoria, yung mga yon ng destination ng mga seaplane na yan. At pwede rin sa downtown. Mayroon din tayong istasyon ng mga seaplanes sa downtown. Kung maalala nyo last year na pumunta kami sa may waterfront, yung sabi ng kapatid ko one time sakay tayo dyan, sabi niya, kasi ang pamasahe dyan medyo mataas na yan. Mataas na rin kasi $50 yung bawat pasahero. Depende sa kung saan ka pupunta yung mga seaplane na yan. So ayun, sayang yung isa pang eroplano na dumaan, hindi ko nakuhanan ng video dahil rini-review ko yung video natin kanina. Oops, zoom out ko lang. Sorry, ulit. Yung kanina, rineview ko yung video natin dahil nung nadulas ako, napindot, yung nadulas ako tapos na-balance ko yung sarili ko tapos sasalita pa ako. Napindot ko kaagad nung sabi kong medyo magwiwi muna tayo. So buti na lang walang tao doon at medyo masukal, hindi tayo nakita. So okay tayo, nakapag-relieve tayo ng sarili natin. So yan. So ayan, tapat na yung seaplane. Ayun, may aandar na naman, maingay yan So, ito ngayon parang pare-pareho lang yung itsura nya, no? Pero ewan ko, ayan, kalbo lahat ng mga puno dahil winter pa rin namin ngayon. So swerte din natin na cloudy tayo, na nakagawa tayo ng bago pang video ng pamamasyal at konting information sa ating pinasyalan. So ayan, ayan o, tingnan nyo, may mga nakaupo doon sa mga ganyan. So yung unang napunta natin kanina was parang isang view deck. Tsaka yung objective natin na hinahanap yung parang depot, bilog-bilog yun na malalaking structure Ayan o, aeroplano. Ayan, lumilipad, ang laki. Ewan ko nakikita nyo. Zoom tayo. Ayan siya, ganyan yung view. Yan yung actual view niya pag nandito kayo. So mayroon pa sana isa, Philippine Airlines pa yata. Hindi, alam nyo naman yung flag ng Pilipinas nandun sa buntot di ba? So ayun, may mga choppers din tayo. So ito na siguro yung pinaka ng airport. So yun yung mga seaplanes natin. May chopper din doon. Usually yung mga chopper na lumilipad na ganyan na very close, yan yung mga nagmo-monitor din sila ng traffic, pinapakita sa news. Siguro tambay muna tayo ng konti dito sa mga benches. Yan. So hintay tayo ng aeroplano. Gusto nyo? Zoom pa natin para kitang-kita natin. Nakikita na last na zoom ko na pala yan, hanggang 3x lang pala itong phone ko. Pangit na phone. Tayo, baka may lumabas ulit. Parang marshland dito So malamang maganda nga mag fishing dito. Siguro one time babalik ako dito with my fishing gear. Ayun, aeroplano. Malayo pinagalingan. Ano kayang destination yan? O parang nasa lang tayo. Parang nasa Taguig or Paranaque, no? Ayan, sa Paranaque or Taguig, kitang-kita din yung mga panang naiya doon pag may lumilipad ganyan. Dami ipon.
lumilipad sila. Hindi ko alam kung saan papunta, pero basta winter ang dami niyan lumilipad na grupo-grupo ng iba-ibang klaseng ibon. So yan, part ng YVR pa rin. Hindi ko alam kung siya nga ito yung pinuntahan nung kasama nating mamimingwit, pero ang kanya kasi is parang may parang may dipo ng fuel, tapos mabato dito banda. So dito grassy yung banda, swamplands doon, so hindi pa dito. So tuloy pa rin tayo sa paglalakad. So shout out sa mga kababayan nating mga taga Richmond, lalo na yung malapit dito sa River Drive or River Drive. Ano ba? Okay, ko ganito lang, pero yeah, River Drive ang tawag dito eh. Sarap sana kung nadala ko yung bisikleta ko para mabilis tayo sa paglalakad or paglilipat ng pwesto. So yung pinanggalingan pala natin is doon. Meron na rin tayo siguro may 1 kilometer na rin ng linalakad. Ayan. Kumpira natin dyan sa atin, no? Parang Makati. Ingay ng mga aeroplano at saka ng mga sasakyang panghimpapawid. Galing sa Tagalog, no? Sasakyang panghimpapawid. Dahil malapit lang tayo sa YVR Airport. Ayan na, kumakapal yung puno. Parang iba yung nakuha natin nasundan nating trail. So guys, sa susunod doon naman tayo sa kabila, pero baka hindi ko na kayo maipasyal doon sa kabila kasi pagdala ko yung fishing gear ko, naka-concentrate ako doon sa may tip ng rod na tinitignan kung gagalaw o hindi yung rod eh. Okay, so labang trail dyan pwede natin sundan. Sensya na, medyo magulo kasi naglalakad tayo eh. Tapos medyo blink pa natin. Hindi naman okay naman tayo sa battery, pero blink siya. Ayun, may clearing tayo. So hindi pa rin sa yung fuel depot, malayo-layo pa tayo. So, parang siya na yan. May trail, para sundan ulit natin. Sana huwag tayo madulas. Sundan natin kung may trail tayo, may pathway. Ako, paikot lang yata. Hindi siya paikot. Sundan lang natin, baka ito yung pinuntahan nung ating ka-fishing. Ganda nung para siyang hummingbird, pero hindi ganun ng, ay tama, ganun yung tunog ng hummingbird asan kaya yun? May nakita akong hummingbird. Yung hummingbird nga, kasi usually pag ganitong winter na sila yung nasa nest sila. So parang supply depot yun, fuel depot. Parang umaambon na, pero ganun pa rin, hindi siya mabato. So lakad ulit tayo, alis tayo dito. Ayan. So yun, pwedeng may mga homeless pa doon po. Hindi naman tayo anihin yan eh, hindi naman tayo nang gugulo. Naka 3x pa rin pala ako, kaya pala nakakahilo eh. Sorry. Bakit ba yun, pinapabayaan ko na ang aking cinematics. Why? Cinematics daw. Kaya pala nakakahilo, tinitingnan ko. Naka-zoom pa rin pala tayo. Anyways, patingin-tingin pa rin tayo. So hindi yun, kaya pala may pathway dyan, dahil may mga homeless na tumira doon sa ilalim ng mga kapunuhan. Ayun, nabanggit ko pala yung homeless, no? Parang sa atin, alam niyo yung mga natutulog sa kalsada na walang bahay. Ganun po dito, meron din po dito sa
Vancouver yun, yung homeless ang tawag nila. Sila naman yung hindi kaya magbayad ng rent kasi mataas po ang rent dito, parang sa Manila din mataas din yung rent. Tapos ang maganda lang dun sa mga ibang homeless ito, ang maganda lang sa ibang mga homeless dito is kung residente talaga sila ng Canada na naging homeless, meron silang nakukuha sa gobyerno. Kaya meron din tayo dyan, may purpose tayo dyan, no? Parang ganun din dito. Kaya usually pag may nakikitang mga ganyan, sinasabihan sila na mga tabad, go get a job, mga ganun sila pag humihingi sila, kasi alam nila na mayroong support ang government sa kanila. Tinatamad lang talaga sila magtrabaho, yun ang sabi nila. Yung iba naman is talagang nasadlak lang talaga sila na maging homeless, katulad ng iba na nagtratrabaho for how many years, tapos bigla silang na lay off ganun, or bigla silang napaaway tapos natanggal sa trabaho. Yun yung mga kawawa naman, talagang no choice sila, titira sila sa kalsada, na tumitira sila sa mga tent ganyan, pupunta sa under the bridge, mga ganyan yung mga pan dito. Yan, kasi napunta tayo sa homeless kasi yung nadaanan natin doon yan. So ganun yung mga kwento ng mga pan. Tapos usually tendencies ng mga nagiging homeless, hindi naman lahat pero napupunta sila dun sa downtown. Tapos ayun, sa downtown medyo malakas ang kandon, ang pan ng drugs, so nagiging addict sila. Okay, meron tayong napuntahan ulit, parang beauty din, and then may mga kasama tayo dun, so hihinaan ko ulit yung boss ko. Kaya kasi baka sabihin kinukuhanan ko sila kahit hindi naman. So baka nagmamariwana pa. Dito na lang tayo sa kabila. Yun yung beauty, yun yung daan, no? Dito na lang tayo. So yun nga, YVR Airport pa rin tayo. Sensya sa mabibilis na galaw ng ating camera. Hinuhukay dito, uod. So parang yan yun, pero hindi pa rin yan. Parang swamplands pa rin or marshland pa rin ito. So labas tayo, tapos lakad ulit tayo. So yung mga rivers pala dito karaniwan, napansin ko lang, parang pinipilit niya akong pumunta dun sa may beauty. May tao kasi dun so hindi ako masyadong mag-iingay, dadaanan lang natin. Mga puti pa man din, mga babae. So hindi naman tayo takot, kaso baka iba isipin nila So ayan, malapit na tayo sa bridge, kaso wala pa yung parang dito, baka siya ito or iba yung nadaanan natin, nag-zoom siguro siya. So anyway, at least alam ko nang puntahan ito. So ayan itsura, mga 1.5 kilometers yung linakad natin. Within pabilisin tayo pa lang maglakad, no? Parang 20 minutes mula dun sa una kong pagka video. Yung 10 minutes natin is 1 kilometro ang nalakad natin. Yun, sayang. Ano ba yun? Hindi natin natatimingan. Halilipad lang ulit ng isang eroplano, siguro dinig niya yung sound, no? So yan, lakad ulit tayo. Mga blonde. Tayo. Hindi ko na alam kung nasaan ako actually, kung tama pa rin tong road na tong anyway, madali lang naman, may Google ko naman tayo, may Google Maps. Meron tayong Google Maps, kaya kampante tayo. Saka meron naman tayong
Parang ano to, yung compass card. Naipakita ko na yan sa isang video ko, ano, yung ganito. Yan siya. Itong gamit namin na sumasakay sa transportation system ng Vancouver. So pwede tayo dito actually pabalik papunta sa Westminster Highway para makapunta tayo sa Bridgeport, pero i-adventure na natin to, tuluyan na natin to. Medyo gumanda ulit yung panahon, wala na yung ambon-ambon kanina may ambon-ambon eh. Yan, enjoy lang natin. Mga cattails pala yan, yung mga nandyan na grass natuyo na, cattail. Marami rin tayo yan sa Pilipinas, cattails. Kaganda ng bahay dito. Hindi ko alam kung apartment units yung mga ganda. Ayan, pakita ko lang, ganyan yung medyo close size, real size, hindi camera size. Ayan. Sana may lumipad ulit na plano, tambay tayo dito baka meron ulit. Ito pala ako makakakita yung nasabi nila is Raven. Kanina yung pinuntaan natin na nadulas ako na kung saan tayo nagwiwi, may mga ravens kanina, lalaki. Yung raven nga pala is kapamilya ng uwak. Nakakita kayo ng uwak lalo na dun sa mga sa highlands, no, karaniwan ng uwak doon, lalo na dun sa amin maraming uwak doon sa Baguio. Uwak na yung ibon na, hindi uwak na ang tawag sa tao ay uwak. Uwak na ibon eh, ganun din po itsura ng raven, kaso nga lang mas malaki. So pag samahin mo yung dalawang adult na uwak, parang yun yung nandun sa may wire. Uwak yung mga yan, i-zoom lang natin ng konti. Yan, uwak yung mga yan, pag samahin nyo yan, ganun yung actual size ng uwak. So tambay lang tayo ng konti, timingan natin, baka may lumipad na aeroplano. And ito na naman, maambun na naman, may araw na ba yan? Blink din yung ating camera, bakit kaya? So hindi ko nahanap pala yung ano, hindi ko nahanap yung pangalan nun, yung depot. So hindi dito, dapat yung isa, yung tinuturo kong sa likod ko kanina, kung maalala niyo sa video, dapat yun ang sinundan ko. So ang isa pa is baka ilang taon na yung video na yun, kasi puro building yung nakita ko, hindi ko nakita yung fuel depot. Pero pag i-google map ay yung isang pangalan mo, parang GPS na pag aerial view, nakikita yung depot eh, fuel depot nakalagay eh. So okay lang, ipasyal ko kayo dito sa River Drive ng Richmond. So yung bridge na yan is of course galing dun sa YVR Airport. Papasok po yan ng papasok po yan ng Richmond, and then ang labas po niyan is Vancouver. Diyan po rin po ako dinaan ng kapatid ko noon bagong dating ako. Yan, tapos pumunta kami ng Tim Hortons dun sa Richmond, tapos from Richmond tuloy kami ng Vancouver. Yan yung so yan yung bridge na yan. So yan. So hindi dito yung pinagpishingan ng ating kasama. Hindi ako particular, pero para siya kasing Chinese guy, parang Filipino Chinese pa nga yung itsura niya, kaya nag-trust naman ako sa video niya na nagpunta tayo dito. Ang kanang tunog ng ibon, so maliliit sila. Yung dami pala nila. Kung may pakita sa inyo, maliliit masyado, hindi ako sa camera. Anyways, siguro sasara ko na yung natin yung video natin dito. Hanggang dito na lang tayo. So maraming salamat sa pagtsatsaga at panunood ng ating River Drive Richmond pasyalan. Adventure sana kaso
madali lang pala pumunta dito. Siguro next na pa natin yung solo ulit ako na magbiyahe. This time siguro tingnan ko kung kaya sa Rice Lake or sa Bukit Lam. Yan mga yan, ito yung mga binabala ko eh. So meron tayong Rice Lake, okay na tayo dito sa Richmond na hanapan na natin at tapos natin. Meron tayong Rice Lake, meron tayong Belcara tsaka yung sa Bukit Lam. Yun yung mga areas pa na gusto kong solo na pumunta. So maraming salamat sa huli sa pakikisama sa akin. Bye bye and thank you for watching.